Kaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito Napaganyan si napaganyan si Lok Spirito. So, talaga, oo. ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Naku Pangulo. po. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin yung mga nambudol sa mga kababayan nating dumalo kahapon dyan sa EDSA Rally. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Alam nyo na ho yan mga kababayan. Doon na lang sa mga bago lang dito sa PH Update. Isang like at isang subscribe. Masaya lang ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Umpisa na ho natin ito mga kababayan. At meron ho palang programa. Ang GMA, mamaya ho abangan natin. Itong si Lok Espiritu, paluluhurin. Nitong si Atty. Vic Rodriguez dyan sa Tanong ng Bayan. Abangan ho natin sa GMA. Tanong ng Bayan. Malupit ho yan. Talagang maghaharap-harap at magdidiba-dibate itong mga senatorial candidate. Yan ho talaga ang pinaka-aabangan natin. Kaya naman, sabay-sabay ho tayong manood mamaya. Tayo gagawin na ho natin kagad ng live reaction video yan. Heto mga kababayan, umpisa na ho natin to. Ito ginamit niyo po. Ito support net po ba kayo ng mga community? Pumunta po ba kayo, sumama po ba kayo dahil sa pera, dahil sa 1,000 o dahil po gusto niyo sumama po kay Sarah? So, pumunta lang po kayo ngayon dahil gusto niyo sumuporta kay BP Inday. Pero ginamit ba yung pangakong bibigyan kayo ng 1,000 pesos? Pati ba naman taga-suporta ni VP Sara, hinila-hila nyo dyan, mga walang ya talaga kayo. Para doon sa mga organizer kay Cielo Magno at dito kay Trililing, mahihiya naman kayo. Pati mga taga-suporta ni VP Sara, pinipirata nyo. Pero sa bagay, no, madam, okay lang ho yan. Tanggapin nyo ho yung binibigay nila sa inyo, ha? Kasi alam naman ho natin na talagang, itong administrasyon na to, sobrang pahirap sa ating mga kababayan. Kung binibigyan ho kayo, kunin nyo na lang. Pero sa susunod na eleksyon, lahat ng kandidato ng administrasyon na to, huwag nyo hong iboto. Yung mga kandidato ni Tatay Digong, okay ho ba yun, ma'am? Yun ang gawin natin. So, yung leader niyo po, hindi niyo na pumahagilap ngayon? Wala na po. So, kung dinala kayo dito, sa may sasakyan po ba? Opo, bus. May bus po. So, nakasakay pa kayo ng bus. Saan po ba kayo galing? Pinuka. Ay po siya, oy, Muntinlupa! Sila yung LGU ng Muntinlupa. Nanay, isang tanong po. Nung kayo po ba ay pinausap para pupunta rito at sinasabi kay VP Sara, alam niyo po ba kung ano ang pupuntahan niyo? Sinabi niyo po ba anong purpose ng rally na to? Sinabi sa inyo? Wala po biglaan Biglaan po Grabe naman ho ito. Napakalaking skandalo nitong rally na ito na ginawa kahapon diyan sa EDSA. Nakakahiya ho kayo. Napakalaking kahihiyan ho niyan. Huwag nyo na hong uulitin yan, ha. Last na ho yan, ha. Last na yan sa mga nag-organisa para dito kay Cielo Magno at dito kay Trililing. Next time, matutuho kayo. Huwag ho kayong manghilahan noong mga taga-suporta, noong individual, noong politikong pinapabagsak nyo. Nagmumukha ho kayong katawa-tawa. So wala kayong alam. Wala. So akala nyo, susuporta lang kay VP Sara. Pero hindi nyo alam na ito pala ay against si VP Sara. Ngayon nyo lang po nalaman. Totoong buhay ito. Hindi ito patay. Totoong buhay ito. Baka po may magkalat na naman dito ng kami yung fake news. Ang nangyari, lumapit si mother sa atin dito na mga everyday group, Sara Duterte Solid. Kasi gutom na sila. Gutom na talaga. Wala kami kain-kain. Hindi man lang kayo pinakain. Wala talaga. Anong oras po ba kayo sinundo? Alas 6. Ng umaga? Opo. Hindi naglakad pa kayo papunta. Alas 6 ng umaga, sinundo kayo. Tapos di pa kayo pinaalmusal. Yung pangakong 1,000, tinakbo pa ng anak ng to. Sa susunod, alam nyo na gagawin. Bago pumunta, kunin nyo muna yung bayad. Dapat bayad first bago kayo pumunta. Next time, madam, wag ho kayong dadalo pagka hindi ho binigay sa inyo yung yung pambayad.
Kawawa naman to sila, madam, taga Muntinlupa pa. Kinaladkad sila dyan. Tapos yung nangaladkad sa kanila ay hindi na mahagilap. Mga people bawat Ano mga talaga, grabe. hindi ka nakapila nun sa one piece chicken, one roll of rice. Wala po. Ay, ang habang sa pila ron, Wala po. hindi man lang kayo nabigyan ng t-shirt ni ni Trillanes. Ito naman, wala talaga eh. So ngayon, dahil sila mother ay pagod na, gutom, pinakain po natin. Pinakain kami sa Jollibee. Pinakain po natin, hindi po ito dahil sa, hindi naman tayo ang pinuntahan nila. Pinaputol sila. So ngayon, ang gusto po nila ay makauwi. O hindi kalayuan din. Dahil po tayo ay para sa taong bayan ng buong Pilipinas. Tutulungan po natin si Mother na makauwi at ang kanyang magkapit-bahay pala sila. May anak pa to na maliit. Sige po. Saludo para dito sa kay na madam na tumulong dito kay nanay, ha. Saludo ho sa inyo. At talagang mabuhay ho kayo. Yan ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong si Vice President Sara Duterte. Yan, merong mga puso. At hindi kinukuha yung hindi kagaya ng mga organizer dyan sa rally na yan. Yung pondo binulsa. Yung dapat sanang pambayad sa mga dadalo, anong ginawa? Binulsa ho nila. Hindi natin sinasabi si Trilling, ha. Hindi yun. Baka sabi niya, alam mo, mahilig mang kaso yun eh. Baka sabihin na linalibel natin siya o kung ano pa man, ha. Hindi ho si Trilling ang nambulsa. Siguro yung mga nasa baba ni Trilling. Bahala na ho kayo mag-isip doon. Kung sino yung mukhang pinaka walang hiya dyan sa mga organizer dyan sa dyan sa rally na yan, siguro siya nambulsa. Ito, ano lang naman ho ito, pasilip, ika nga. Dyan sa, anong tawag dito, si Lok Spirito, mukhang hindi maganda dating niya dito. Hindi maganda titig niya dito kay Attorney Vic Rodriguez. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Ito si Lok Spirito, para hong may yan eh. Para ho siyang, minsan parang merong taltik yan eh, pagka bumabanat. Noong na-filing ng candidacy, di ba? Hinahamon-hamon pa niya si Tatay Digong. Hamon-hamon siya eh. Dapat hinamon mo si Tatay Digong nung medyo kabata-bataan niya. O kung si Tatay Digong na lang palang hinahamon mo, ako na lang. Huwag na si Tatay Digong. Medyo may edad na yun eh. Ako na lang hamunin mo para, di ba? Para medyo nakamatch ka naman. Huwag mo hamunin si Tatay Digong. May edad na yun eh. Ang daming babanggain. Si Boss Dada. Si Boss Dada na lang. Huwag na pala ako. Si Boss Dada na lang harapin mo. Daganan ka nun. Okay. Dito tayo. Kaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito Napaganyan napaganyan si Lok Spirito. Sinasabi, sagot siguro ni Lok Spirito dyan, ang bangayan, ang issue ng droga ay bangayan ng dalawang politiko. Bangag ka na rin ba, Lok Spirito, ha? Talaga, ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and pagkatapos nitong debate na to, o kung ano man tawag dito, tanong ng bayan, pagkatapos ho nito, sigurado ako, dyan sa Malacanang, maraming manggigigil. Napapanahon ho talaga tong mga banat na to eh. Di ba? Ang galing nga ng GMA eh. Mahusay talaga ako. Believe na ako dyan sa GMA. Magaling ho silang magpa-excite ng mga viewers. Ang galing ho nila. Di ba? Bumanat si Marcos Jr. kahapon ng public office is a public trust. Is nothing to do with the air follicle test. Ginaganon-ganon tayo kahapon, di ba? Ngayon biglang sundot itong tanong ng bayan, ang issue ho air follicle test. Magaling GMA. Pero okay yan para at least talagang kumbaga mapaplansya yung gaganaping na yan. Nakita lang ho natin yan sa GMA, nakita ho natin, meron ho pala silang ganitong paandar. Napakahusay, palakpakan, ang galing. Galing ng GMA. Ito, rekta ho tayo dito sa dito tayo. Yan, update pa rin ho ito, kaugnay dyan sa
nangyaring budulan kahapon diyan sa EDSA. Hirap po, no? Kaya wag ko kayo basta-basta maniwala kung sakaling merong manghihila sa inyo, manghihikayat sa inyo na punta kayo dito, mag-rally tayo, may 1,000 kayo. Wag ko kayo maniwala dahil panigurado yung nanghihikayat sa inyo wala na. Ninenok niya na yung pera na dapat sana sa inyo. Tuloy ko natin, gang. Magandang hapon, Asher. Sino-sino bang mga personalidad ang nangunguna dyan sa rally at kumusta naman ang sitwasyon dyan? Magandang gabi naman, June. Mahigit kumulang 1,000 yung mga kasalukuyang lumalahok dito sa kanilang tinaguriang People's Rally at Yun naman pala Okay na yan. Maigit na 1,000 na pala kayo. Wala, di ba, para doon sa mga organizer, kay Trililing, kay Cielo Magno, kay Tambaluslos, kay Lisa Araneta Marcos, masaya na kayo dyan. Maigit 1,000 na kayo, di ba? Yan ang, alam nyo mga kababayan, kung tawagin yan sa ating bansa ngayon, yan ang tinatawag nilang silent majority. Di ba? Yung mahigit 1 milyon, na kulang-kulang 2 milyon, minority yung tawag daw. Di ba? Sabi ni Saba, tawag daw doon minority. Yan ang majority, mahigit 1,000. Ayun. concert dito yan sa kanto mismo ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA at Ortigas Avenue. Iba't ibang grupo ang nagsanib puwersa upang iprotesta ang kanilang anilay sinasabing korupsyon at katigwalian sa pamahalaan. Partikular na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtipon-tipon na ang libu-libong tao sa EDSA People Power Monument. Unang nanawagan ng mga ito kaugnay ng mabagal na pag-aksyon ng House of Representatives. Libo-libo lang pala Kala ko daan-daan libo kagaya diyan sa INC, no? Kasi sa kanila mga kababayan, libo-libo partida. Mamaya mga kababayan, yung merong pinangakuan ng 1,000, hinila lang ng kung sino-sino, di ba? Hinakot, talaga, literal na hakot yan. Itong mama na to, malamang sa malamang, di man niya alam kung bakit siya nandiyan dyan, di ba? Sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, panawagan ni Tindig Pilipinas Convener Sylvia Claudio, isa sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sumunod ang Kongreso sa konstitusyon at dinggin ang kanilang reklamo. Para sa ating Kongreso at sa yung mga paksa Yan medyo alam ho nila yung mga sinasabi nila kasi sila talaga baka nasa inyo ho yung 1,000, madam, wala ho ba sa inyo? Ito tanungin natin, baka nasa kanya yung 1,000 pambayad. paksyon ng mga makapangyarihan sa gobyerno at sa politika. Wala ho kaming kinakampihan nito. Meron ho kaming criticism kay Vice President Sara. In fact, we think she should be impeached. And just because we did that doesn't mean we're for anybody else. Meron din ho kaming criticisms to others. Hindi ho kami pipigil. Tanungin ho natin si Madam. Para doon sa mga hindi pa nabigyan, hanapin niyo yung contact ni Madam, Tanungin niyo ho siya, baka siya may hawak nung tagi-1,000 niyo. Baka, Matapos ang programa sa EDSA White Plains Avenue kaninang tanghali, tumungo naman ang mga ito dito sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue para sa ikalawang yugto ng kanilang programa. grabe, ang dami, libo-libo ho yan mga kababayan, Ibang klase, Libo-libo ang mga ralista, na kung saan nananawagan na impeach Sara. Ayan ho sila, ang dami ho nila, libo-libo na. Kakatakot tayo pag nakikita natin sila, kinikilabutan tayo ang dami ho nila napakarami nila. Programa, bukod sa panawagan na pagpapaalis sa pwesto kay VP Sara, ay nais rin nilang panagutin ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pangunahin na dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil sa kanila'y pinakamalalang national budget sa kasaysayan. Binigyan din ni dating Finance Undersecretary Professor Cielo Magno na ang 2025 national budget ay ang worst budget. Sa panawagan na Ayan, yan ang gusto kong makita. Ito, tanungin nyo rin baka nasa kanya yung 1,000 nyo.
Para doon sa mga ano, yung mga nakaladkad dyan, yung hinila, sinakay sa bus, sa van, o sa truck, o tanungin nyo ho itong mama na to. Ay, itong ali na to siya. Kasi ganyan ho yung gupit nyo eh. Pahabayin nyo ho yung buhok nyo para di ko kayo na pagkakamalang lalaki. Tanong nyo ho dito sa ali na to kung baka nasa kanya yung 1,000 pinangako sa inyo sa pagdalo nyo sa rally na yan sa EDSA, okay? Huwag nyo hong hanapin kay PH Update. Wala ho sa akin yung 1,000 na yan, ha? Tanongin nyo kay Cielo Magno. Hinahanap ko si Trillanes eh. Baka ho kasi na kay Trillanes. Ang daming naperwisyo sa ginawa nyo. Hindi nyo pinaalmusal. Sinundo nyo ho ng napakaaga. O kung di man ho kayo, yung mga tauhan nyo o kung mga organizer dyan. Next time mo kasi ipaghain nyo kahit nilagang itlog, tapos adobo yan, di ba? Tapos kahit bahaw lang yan, pakainin nyo ho, maawa naman ho kayo. Walang ka-organisa eh. Hindi areglado yung mga yung mga dapat gamitin eh. Invite kayo ng invite sa radyo at telebisyon eh. Pagka nagpunta naman pala dyan, nagugutom yung mga pumupunta, tapos pinangakuan ng mga organizer ng bayan, di naman binibigay yung bayan. Huwag kong ganon. Huwag nyo naman sabihing planted. Sa mga nagsasabing planted, yung mga nagsasabing pinangakuan sila ng 1,000, mamaya ho, magtutuos tayo. Tuloy mo. Natin ito, may dalawang major issue ng corruption tayo, no, na gusto tutukan. Isa ay yung sa 2025 budget at yung isa yung associated corruption kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Bunsod ng aktibidad ng mga relihista, bagyang isinara sa trapiko ang ground level ng kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Makadadaan naman sa mga flyover sa lugar, ngunit pinapayuhan na rin ang mga motorista na dumaan na lang sa alternatibong ruta. Ilang traffic law enforcers ang nangangasiwa sa trapiko sa lugar at nakabantay rin ang mga nasa 2,000 kawani ng Philippine National Police. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan kasabay ng isinasagawang Ayun, sigaw-sigaw yung Cielo Magno. Yung bayad naman yung ibang mga nagrarally, di pa binibigay. Dapat bago kayo mag-isisigaw-sigaw dyan, siguraduhin nyo, yung mga pinangakuan nyo, bayaran nyo para hindi kayo binabalikan. kilong protesta. Walang naitalang anumang untoward incident ang Philippine National Police sa isinagawang rally sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, payapa ang naging pagkilos ng ilang militanteng grupo. Ang magandang balita, nananatiling payapa at tahimik yung ginagawang rally sa EDSA. Katunayan sila po ay halos nasa monumento na po. Ang deployment po natin doon ay sumapat na po 7,949 at nananatili silang nandun at yung meron po tayong infusion doon ng mga intelligence operatives natin kung sakasakali magkaroon ng impormasyon na makuha, pero nananatili pong peace and orderly yung rally na gaganap po sa EDSA papunta monumento pa. Base po doon sa permit na binigay nila is hanggang alas 5 lang po yata ang binigay po sa kanila, pero wala naman po nakikita ang problema initially yung ating mga ground commander kasi orderly naman po talaga yung ginagawa nilang rally po doon sa mga lugar na. Kabilang sa pinaglalaban ng iba't ibang grupo ay ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at korupsyon sa gobyerno. June nakatakdang magtapos ang programa dito sa EDSA Ortigas ng mga relista mamayang alas 8 ng gabi. Yan ang latest. Grabe naman ho yan. Yan ho yung kumbaga, yan na ho, kumbaga, yung talagang sukdulan ng kanilang puwersa. Yan ho yung sagad nila. Yan ganyang karaming mga dadalo sa rally. Ganyan na ho sila karami. Kaya pagka nag-anunsyo ulit, yaang si Trililing, yang si Cielo Magno, nako, wag na, nung una kala ko parang madami ata to kasi GM eh. Todo sila, todo balita yung mga yan eh. Yung News 5 o yung kay programa ni nitong si Manong Ted Pailon, di ba? Nagpapa-interview pa dyan si Cielo Magno. Kala ko dami ho talagang dadalo eh. Nakita-kita ho natin, ganun lang pala. Kala ko daan-daang libo. Kala ko tatapat lang talaga yung sa INC. Nung nakita ho natin, ayun, parang nasa 500 lang ho sila. Eto, rekta ho tayo dito. Eto yung matindi dito mga kababayan.
Ito walang ano to, kumbaga walang halong ano to, walang halong kalokohan. Ito ho talaga yung mga dumalo sa rally na yan. Pinasuot nyo pa talaga ng puti. Ha? Para magmukhang madami. Dahil nakita nyo doon sa INC rally dahil nakaputi parang ang dami. Hindi ho totoo 'yon. Yung sa INC, kung anong damit na isuot nila, kung anong kulay man yan, yun ang magiging kulay ng larawan. Kayo, napaka-trying hard, naka-white na kayo't lahat-lahat, ang konti pa rin tignan. Ito, panoorin ho natin to. Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nakabot lang po kami. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Nahablot lang mo daw sila. Di ho nila alam ang diwa ng pagpunta nila dyan. Di ho nila alam kung bakit sila nandyan. Basta nahila lang kami. O, nasabihan na meron din kayong 1,000. Ang tanong, nabigay na ba yung 1,000 nyo? O. Ano po? Kulit nito mga to. Wala, hindi pa makapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Oh, yun ang problema. Oh. Maliban sa nahablot lang sila, hindi pa makapagsalita kasi nagugutom pa. Yan ang problema ho natin dyan, mga kababayan. Dapat to kasi, pakainin nyo muna yan para makapagsalita. O, para kay, ang dami yung pinerwish yung tao kahapon, Cielo Magno, dito kay Trililing. Sila ho kasi ang organizer dyan, Ang dami yung pinerwish yung tao kahapon. Una, pinangakuan na 1,000, di nyo pinakain. Binilad nyo sa sa arawan. Huwag kong ganun. Ayusin nyo sa susunod, So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? O yan. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung malumanay. Yung Malumanay Group. O yun, malumanay group. Sino ko kaya yung malumanay group? Kasama lang kami rito, boss. Pasama. So, kanina pa ho kayo nandito? Alas 9. Grabe. Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam kung kailan Alam niyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Naku, tumalunod siya. Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi. Naku, patay tayo dyan. Nyari tayo dyan, bossing. Hindi ka bibigyan ng bayad ni Malumanay Group niya. Nyari ho. Anong toka? Sasama-sama kayo, hindi nyo alam. Doon sa rally ng INC, kahit sino hong tanongin nyo, alam nila kung bakit sila nandun. Kung gaganituhin ka lang nila, ito, basahin mo for peace. Ganon daw sila. Ganon sa INC. Alam ho nila kung bakit sila nandun. Alam ho nila kung ano kanilang pinaglalaban. Ang problema ho natin dito, yung mga dumalo, diyan sa rally na yan, napaghahalata ho mga kababayan. Hindi alam. Ay, ba't po kayo naandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa Nagugutom pa. Anong pangalan niyo po, sir? Anong pangalan niyo? MY. MY. Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba? Dimagi ba? Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Wow, Thank you. batang-bata si Sir, 26. Ayos yan, Sir, 26. MY, Dimagi ba? Thank you very much po. So, kayo po, bakit po kayo nandito ngayon? Yan. Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Yun! Naku, yari na naman tayo dyan, Sir. Yari. Sinama lang ho kami. Grabe naman ho yan. Napakarami ho talagang pambubudol na nangyari kahapon. Merong mga pinangakuan, merong mga sinama lang, di nila alam kung ano yung pinaglalaban. Basta nandyan lang sila. Para pagka pinicturan, siguro tanggalin ho natin yung mga kagaya nitong sila, Sir, yung mga sinama lang. Yung mga binudol lang dyan sa dyan sa rally na yan. Siguro matitira dyan mga 150. Kung sino yung nakita natin doon sa nagdaang rally nung mga nakalipas na araw, ganun din ho sila karami. Dumami lang ho yan dahil sa
dahil sa mga hakot na kagaya nitong si Sir. Nino? Ano namin, kagawad? Ng inyong Kagawad! Naku, sino kaya tong si Kagawad na to? Kagawad! kagawad. Alam niyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi Hindi po. po! Nagtokwa. Sasakit nyo sa ulo. Sabagay, no? Basta merong chicha, tsaka pwede na yan. 1,000. Anak ng tokwa, oh. Pero laban ito kay Sara Duterte, so bakit ka naandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong Napasama. pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Di magiba. Magkakamag-anak kong sila, Di Magiba. Yung si MY Di Magiba, ito Reynaldo. Thank you very much. So, galing kayo ng Muntinlupa. So, mga kasama natin, galing Muntinlupa. Ayun na nga mga kababayan, yung mga nabudol kahapon dyan sa rally na yan. Ha? Kaya naman, sa susunod kung sino man ang mang-iimbita sa inyo, wag ho kayong basta-basta sasama. At dito ho sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin, siyempre sino pa ba, no? Ito sa mga, kumbaga, talagang paborito natin, kung itong i-showcase natin to dito sino pa ba? Yan si Dan Fernandez. Yan ho kasi yung talagang, meron ho kasi mga kumakalat na video ngayon, na kung saan sinasabi sobrang nakaka-alarma na itong ginagawa nitong si Attorney Google. Base dito sa post, base dito sa post na to. Lagay ho natin kung sino nag-post para kwentas klaras tayo dito, ika nga, di ba? Ang nag-post ho dyan, itong si Laguna Resort News. Itong si Laguna Resort News ang nag-post yan, kwentas klaras ho tayo. Para alam nitong si Dan Fernandez kung sino hahabulin. Kumbaga, pinapanood lang namin dito to. Dan, merong iskandalong kumakalat sa'yo. Eto, panuorin mo natin itong mga kababayan. Ano kami narito? Kasi gusto mo namin, bilang tatakbo kong gobernador, humingi ko ako ng suporta sa inyo. At ano naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Kung bibigay ako ng benepisyo sa inyo, hindi kayo uuling luhaan. Ano ho yan? Bilang isang kandidato, meron na ho akong dala ditong biyaya. Anak ng tokwa. Matindi ho yan, wala na ho akong nakikitang sako-sako dyan sa likuran nitong si Dan. Parang papel ho ata ipamimigay niya dito, Uuling kayo, may dalang pera. Yun na nga ba sinasabi natin? Para dito kay George Garcia, okay lang ho ba yan? Na pangangalandakan na ako isang kandidato na tumatakbo bilang gobernador at meron akong dalang pera dito. Di kayo uuwing luhaan. Okay lang ho ba yan? Para sa Comelec, okay. Approve ho ba sa inyo yan? Ito ho ba ang pangangampanya ngayong 2025 midterm election? Approve ho ba to? Ayos! Aside dun sa bibigyan ko ni Congressman Don Ronay, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Nako, galante talaga nitong sila. Galing daw sa sarili niyang bulsa. Naniniwala ho ba kayo doon? O para sa Comelec, ano ho bang masasabi niyo dito? Kailangan ho nating makuha ang reaksyon ng Comelec dito sa mga ganitong klaseng kandidato. Okay lang ho ba na mamigay ng pera? At magpapakilala na isang kandidato. Tumatakbo bilang gobernador. Ano na ho ito harapang vote buying na ho ito para sa atin Harapang vote buying na ho ito. Kandidato ako, hindi man yung tipong, alam ko, mahirap ang buhay ngayon. Nandito ako, may dala ako, konting tulong para sa inyo. Pero huwag ka na magpakilala kasi mababahiran na kagad Sa bagay, malay natin, yun ang napag-aralan niya sa Google. Yun ang na-Google niya. Kailangan magpakilala na isang politiko at doon mamimigay ng pera. Talaga siya. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador. Mabibigay na po kami ni Don Bert, may po siya congressman. Lalong higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor, magiging Vice Governor John Amante. Triple ang bibigay namin sa inyo. Yan, ganyan ho.
ganyan ho talaga. Ganyan ho ang gustong mangyari nitong mga politiko na to. Iboto nyo ako dahil bibigyan ko kayo ng pera. Dahil meron akong maiaabot sa inyo. Hindi ho yung mga Pilipino ayusin ho natin yung mga mindset natin. Para sa mga susunod na panahon, makatikim-tikim naman ho tayo ng progreso, yung totoong pagbabago. Kung mga ganitong klaseng kandidato ang inyong iboboto sa 2020, sa papalapit na eleksyon dyan sa Laguna, huwag na ho kayong lumabas para bumoto. Ano lang ho yan, iikot lang ho tayo, iikot lang ho tayo sa sa isang circle, na paikot-ikot ho tayo na kung saan maghahalal tayo, aasa tayo na maghahatid ng pagbabago, tapos kalagitnaan, makikita nyo, puro pagnanakaw ang gagawin. Pag malapit na eleksyon, ayun, mangangako ulit, mamimigay ng kung ano-ano. Nagaling din naman doon sa mga kabalbalan na ginawa nitong mga politiko na to. Okay? Nung panahon ni Tatay Digong, hindi ho ginawa ni Tatay Digong sa atin yan. Sinabi ni Tatay Digong, pag ako nanalo, hindi, bibigyan ko kayo ng pera, magiging triple ang ipamimigay ko. Hindi. Peace and order, kriminalidad. Hanggang kaya ko magkakaroon tayo ng mga mararangal na trabaho. Hindi ho ganyan. Kumbaga yan, ganun na lamang ho kababa ang paningin nila sa mga botante. Ganun na lamang ho kababa ang paningin nila sa mga Pilipino. Basta pera, sigurado iboboto ka. Ganyan ho mga kampanya yung mga walang kwentang politikong kagaya nitong si Dan Fernandez. Sana ho magsilbing paalala sa mga kababayan nating taga Laguna. Huwag niyo hong iboto yan. Kung gusto niyo magkaroon ng tunay na pagbabago sa Laguna, huwag niyo hong iboto yang si Dan Fernandez bilang inyong gobernador. Dahil wala ho kayong mapapala dyan. Alin, yung perang ipamimigay niya sa inyo, 2 araw, 3 araw, ubus na yan. Yung pera na yun, galing din naman sa inyo yun eh. Galing din naman sa buwis niyo yun eh. Siya lang ang namigay. Pero kung yung pera na yun, gagamitin sa ibang bagay na kung saan talaga mas mapapakinabangan ng pangmatagalan. Hindi sa bagay, hindi naman ho kasi yun ang mindset nila. Ang mindset ng mga politikong kagaya ni Dan Fernandez, masadla kayo kung diyan sa sitwasyon na kinapapalooban nyo. Huwag kayong maalis dyan. Dyan lang kayo forever para every time na tumatakbo kaming maalala nyo. Yun. Dapat manatiling mga walang utak yung mga botante. Sana itong mga ganitong klaseng mga video magpaalala sa mga botante na pagka ang isang politiko walang humpay ang pamimigay ng pera, pagka naupo yan, alam naman, di ba? Mga walang yaho yung mga yan eh. Yung mga niyan, likaw ng bituka ng mga yan iba na ho, di ba? Kumbaga, gumastos ako. Kasi tamba sabi ni BP Sara. Kaya ngayon, nagbabawi yan kasi napakarami dyan daw gasto sa ganito, sa ganyan. Kaya ngayong speaker siya at saka presidente na yang si Marcos Jr., nakita nyo naman ng mga kababayan. Mayaman na yung mga Romualdez noon pa man. Pero mas matindi ho ang yaman nila ngayon. At saka itong si Marcos Jr. Iba na ho sila, ibang level na. Kumbaga, noong panahon na hindi pa siya speaker, nung panahon hindi pa presidente yan si Marcos Jr., ibang-iba ho ang nila, yung estado ng pamumuhay nila. Ngayon, na ho talaga sila, yung mga nakapaligid sa kanila, nakita naman ho natin kung gaano kagagarbo ang buhay, kararangya ang buhay, ang sila Kimbo. Partida, mga nasa baba pa lang ho yan. Kumbaga, yan pa lang yung mga utusan ni Tamba. Pero ganyan na ho yung mga nila, yung lifestyle nila, talagang hindi na ho kumbaga hindi na ma-reach ng mga sobrang yaman na ho nila. Yung mga sasakyan nila tag 18 million, relo nila tag 10 million. Ganun ho kasi. Mga alalay pa lang ho yun. Isipin niyo ho yung pinuno nila kung ano yung kung gaano karami yung perang kaya niyang waldasin. Perang nakuha niya sa posisyon niya o saan niya man ilalagay yung pera na yan. Isipin niyo ho yun mga kababayan. At kanino galing yung pera na yun? Yung mga pinambili nila ng kung ano-ano. Galing ho sa pera ng sambayan ng Pilipino yan. Tapos pagkatatakbo sila, bubulahin nila mga botante, sasabihan nila na, pagka nanalo kami, meron kayong ganito, meron kayong ganyan. Itong basta yung, huwag kayong mag-alala. Yung ayuda, laging nandyan yung ayuda eh. Hindi ho pinapangakuan ng progreso, hindi ho pinapangakuan ng trabaho, hindi ho pinapangakuan na mawawala ang kriminalidad. Hindi ho ganun pinapangako nila. Pinapangako nila, bibigyan namin kayo ng ayuda. Kaya pagka ang plataforma ng isang kandidato sa papalapit na eleksyon, puro ayuda, naku, ano na ho kayo dyan? Kumbaga, wag nyo na hong iboto, markahan nyo na ika nga.
markahan nyo na dapat huwag maiboto. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat, mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.